Salamat gid karon sa gid karon nga pasalamatan ang Ginoo sa iyang grasya, sa iyang gugma sa tuwa. And nag-gather ta karon kay ato ang mga kasing-kasing puno sa kanang pagpasalamat ba sa atong buhi nga Dios. So salamat na sa Ginoo bisan pa kanang nagpasalamat ta sa kanang kaluwasan nga ato ang naangkon o nang naatay kanang eagerness sa pagsimba, pag-aning simbahan kada Domingo para magdayeg sa iya. And also ato ang padayon sa ato ang emphasis this month of September, na atong emphasis is forgiveness of sins. So sa ato kalimutan karon sa ato ang panahon karon, we live in a world nga ang kaning word nga forgiveness is taken lightly. Wala man kayo gihatagan og dako nga pagtagad or importansya. Murag nawala na ang pinaka-essence or meaning sa word ng forgiveness. So, kita po yung mga believers, we know nga ang forgiveness is the center of our faith. It is the heart of our faith, kaning word ng forgiveness. Kaya kung wala ang gibuhat ni Christ sa cross nga pagpasaylo sa ato wala po ta diri, walay kaluwasan nga ato ang maangkon. So today, we will look into the significance of the word forgiveness through the lens of Hebrews 9:22. Ang ato ang title sa atong sermon this morning is The Price of Forgiveness, Understanding the Power of Christ's Blood. So makita na nato ni nga verse sa Hebrews 9:22. So without the shedding of blood, there is no forgiveness. There is no forgiveness of sins. So to start my sermon this morning, maghatag ko sa kanang illustration. Baliw daw. So, naay picture diri. Example lang ni siya nga naatay, if naatay ka ng utang bitaw, naatay dako ng utang nga dili nato mabayaran. Walay amount or of hard work or good deeds nga pwede nato mabayaran. Sample naatay utang. Bisa may naman yung mga utang diri. Okay, kaway. So, example lang ni example lang ni. Naatay dako kayo mga utang nga kanang dili nato mabayaran, walay amount of hard work nga pwede nato mabuhat para bayaran ang utang. And then unsa imong bation if na someone nga mobayad ang utang nimo up to the last nga sentimo, no tanan nga utang gibayaran, dili nimo siya kahila, wala kay gibuhat para sa iya and siya pud wala pud siya ask nga kapalit sa iyang pagbayad sa utang. Unsa imong bation? Di ba? Malipay kay ka. No, para sa picture diri. Nalipay kay siya nga ang iyang utang nabayaran. O wala siya gibuhat isang gamay. And ang katong nagbayad kung sa iyang utang, wala po siya gibuhat nga kapalit para mabayaran. So, kani nga illustration ang ato ang about forgiveness, ang ato ang isgutan karon nga buntag. So dili lang siya basta-basta nga forgiveness, but usa siya ka divine forgiveness. Nga ato ang makita sa atong text gayon na atong gibasa sa Hebrews 9:22 nga ato ang maangkon through the shedding of blood nga gibuhat ni Jesus Christ sa cross. So ang kanina sermon ang pinaka-purpose ani para naatay mas lalong pa nga pagsabot about sa necessity of the shedding of blood. Anong kailangan man nga magpaulaw og dugo for our forgiveness nga gi-emphasize sa Hebrews 9:22. Ato pud masabtan later unsay implications ani sa ato ang mga believers. Unsay pasabot ani sa ato nga kailangan man nato sabton ang kanang pag-ula sa dugo ni Christ o ang old nga sacrificial system nga ginabuhat sa una pa sa Old Covenant. So sa kaning book of Hebrews, gisulat siya ngadto sa mga Jewish Christian, no, mga Jewish Christian
Christian, kaning mga Jewish Christian nga mga recipient aning Book of Hebrews, ang mga expert sila sa Old Testament law, no, kana almost siguro halos kabisado nila ang Old Testament nga scripture. Naa sila knowledge about sa old sacrificial system para sa pagpasaylo sa ilang mga sala. And kaning writer po sa Hebrews, ang iyang tumong, usa sa iyang pinakatumong nga nagsulat niya ang Book of Hebrews para nga ipakita ba ang superiority ni Jesus Christ and the New Covenant versus sa Old Covenant. So, ipakita niya ang superiority ni Jesus Christ. Kaya nakuha mo sila kanang na-trap sila sa old belief, sa old nga mga rituals kung saan nga mapasaylo ang sala sa tao. So, ginapakita sa writer sa Hebrews nga naa na tayo New Covenant, naa na si Jesus Christ. Na ato nang masabtan later sa ato ang sermon. So kaning shedding of blood is very essential sa Old Testament para mapasaylo ang sala sa mga tao. Ginatawag siya nga atonement. Everybody say atonement. No, pagbayad sa sala, mo ni siya ang kanang himo nga payment. Nga instead ikaw ang mubayad, na ay someone or something nga mubayad para sa sala sa mga tao. Kaning sa Hebrews 10, no, atong basahon ang atong padayon pagbasa ang Hebrews 10. Ginasulti nila ang mga sacrifices ng mga animal sa una, dili din sila maka-fully nga makawagtang sa sala sa mga tao. Mabuhat niya iyang function, but on a temporary basis. Dili niya mabuhat yun fully perfect ang trabaho sa pagwagtang sa sala sa tao. Muna ang kanang gina-explain sa Hebrews. Gina-explain niya sa mga kaning Jewish Christian nga mga recipient. So, maghisgot og tulo ka mga kamatuoran this morning nga atong makita kung sa ato ang pagtuon, pagpamalandong sa Hebrews 9:22. Kung si atong makita first, number 1 point is the requirement of blood for forgiveness. No, sa Old Testament nga covenant, under the Mosaic law, ang dugo sa mga animals is required, essential for the atonement of the sins of people. Kaninga system was established by God as a temporary measure, pointing to a greater sacrifice. Ang pagbuhat nila sa ilahang para mapasaylo ang ilahang sala, nagsugo si God nga naay mga offerings nga buhaton. Naay ginatawag nato mga voluntary offerings and mandatory offerings. Pero ang ato ang hisgutan karon kay may tungod sa mandatory offerings, diha na sulod ang burnt offerings para mapasaylo ang sala sa mga tao. Pero temporary lang siya, kay ginabuhat siya annually. Every year sila mura nag-restore sa sakyanan ba o motor. No, kada tuig ka ga-renew sa imong restore. Same po ang concept ani sa Old Covenant nga sistema. Hinay siya. Okay naman. Check. Okay naman, mas madungog na. Sige. So mo ning example sa balik ako next. So mo ni siya ang example nga kanang hulagway sa karaan nga sacrificial system para mapasaylo ang sala sa tao, kailangan nila og halad no walang gibuhat sa kani bitaw kani mo ni siya ang hayop nga gihalad gisunog. Tapos mo ni ilang halagan, tapos mo ni ang kanang priest, Levite nga mo ay magtabang sa tao na himuon ang katong mga procedures para mapasaylo ang sala sa mga tao. So sa karon nga panahon, when we talk about sacrifice, ang kasagaran nga mosulod sa una-una nato kay kanang naa kay i-give up na something, di ba? Mo sacrifice ka og kwarta, mo sacrifice ka og panahon, mo sacrifice ka og comfortable life,
no na mo na ang kasagaran nga meaning kung mo sa karon nga panahon kung makadungog kag word nga sacrifice. Pero sa Bible ang sacrifice nag-involve og much more intense and bloody nga reality. Kung makadungog sila og sacrifice sa unang panahon kung naata dito, ang sulod sa una sa mga tao intense and bloody. Nga naman kay kailangan nimo og kanang maghalad ka na ay mamatay. Naa siya kung imong tanawon ba, kung imong tanawon ang pamaagi sa unang nga offering, murag makaingon ka nga grabe man ka violent nga pag-butcher og animal, di ba? Ang site palandaan sa pag-ihaw, naagod na ginatawag nila nga Day of Atonement. Dito sila tanang tao adto sa Pangulong Pari, dito sila maghalad sa ilahang mga offering para mapasaylo ang ilahang sala. So imagine mo ang kadaghan sa mga tao nga nag-ihaw diha. Ang site ba nga nagkadugo ng mga ang baho sa dugo, no, ang tingog sa mga gipang-ihaw ng mga hayop, ang namantoy ka ng pilian nila na bulls, na goat, na sheep, na dove. Ang katong pinaka-pobre yun kay flour. Ang pinaka-pobre, katong wala gay ika-provide nga mga hayop. So kani nga sacrifice is a powerful reminder sa ilaha nga ang sala nag-require gyud na og kamatayon. Ingon ang Romans 6:23, ang bayad sa sala kay kamatayon. No, on behalf sa imuha naay kailangan nga mamatay. Ikaw man tana to ang patyon, pero naay gihatag provide ang Ginoo mga pamaagi para naay kapalit nga mamatay instead sa ikaw ang patyon. No, despite sa ilahang ginahimo nga sacrifice annually pagyud, ang di ba naa sila siguro ang uban ng mga Israelites kay naa sila kanang siguro matrauma sila or masamutan sila sa ingana nga pamaagi ba. Naapagid sila yung frustrating knowledge nga moabot na po next year ingay na po ang buhaton. Naingon ana nga man ba? Una-una nila frustrating knowledge nga mubarak na po sila next year, ingay na po ng mahitago, mag-offer na po sila kung okay, makasala naman po sila. No, grabe, hindi mong imagine yun ba? Gamito na ito itong imagination. Grabe kahasol ang pamaagi. Every year, kailangan din ka na kay binuhi. Murang required yun sa ilang magbuhi. So, gisuko sila sa Ginoo, gi-require sila nga na mga animal sacrifices para mag-provide og temporary nga covering sa ilahang sala. No, temporary lang siya. To foreshadow a perfect and ultimate sacrifice nga moabot. No, na moabot nga ultimate and perfect sacrifice in the person of Jesus Christ. So kaning animal sacrifice usa siya ka importante nga tema nga atong makita sa Hebrews 9:22 atong text nga ina without the shedding of blood there is no forgiveness. No, magalang timan-an. Wala itong timan-an sa atong sermon karon. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Naka-remember mo sa story ni Adam and Eve? Di ba nakasala man sila, di ba? After na nakasala sila, si God nag-initiate siya o ihaw o karnero. Unya katong panit sa kanang karnero, mo ilang bisanina. No, sa diha nga nakasala sila, na ay namatay no mo tong karnero. And katong sa kang Noah po, kung familiar mo sa story ni Noah, after the flood, tong nihubas na ang baha, naghalad po sila. No, na sila gihalad, gimo sila altar diha, din naghalad sila hayop, ilang iihaw para ma-please si God. So every time nga na ay sala ang tao, na-adjoy mamatay. Excuse. And muna ang ginahimo nila ng mga sacrifices para temporary ma-cover ang sala sa mga tao. But dili gyud atong timan-an nga dili gyud siya enough para kanang forever na mga mapapas ang sala sa mga tao. So muna ang karaan ng mga sacrificial system. So makita nato nga naadyoy
ineffectiveness sa ginahimo nila nga mga sacrifices. Pinaagi sa pag-ihaw og mga hayop na ayoy ineffectiveness. Kani nga mga sacrifices, ako na-mention kay na had to be repeated annually. Pagpakita sa iyahang inability to fully remove the sins of the people according sa Hebrews 10. Tumabasa diya sa Hebrews 10:1-4. Ginapakita nila na mabuhat niya iyang function but insufficient. Dili niya ma-perfect ang pagpasaylo sa sala sa mga tao. Na ay expiration ba? Na siya expiration. And kani nga pamaagi, akong na-mention ko kay na foreshadow lang ni siya sa moabot nga perfect and ultimate and eternal na sacrifice nga ihatag sa Ginoo. Kani nga mga sacrifices, kani mga animal sacrifices, they could never make the worshippers perfect. Dili siya maka-perfect siya. Temporary lang iya ma-provide nga pagpasaylo. No, imong munaw-naon, grabe ka hasol. Lisod ang ilahang pamaagi sa una. Unya, pagdagan sa mga panahon, nahimo na siya nga tradisyonal na ba? Nahabit na nga, nawala na ang kanang essence sa ilahang pag-offer o mga animal sacrifices. Nakita sa Ginoo nga dili enough ang effort sa tao. Dili good enough sa kung saan nila paningkamot. Muna nga sa ato ang second point na ay gipadala si Christ nga perfect nga halad. Atong second point, the fulfillment in Christ sacrifice. Gaina insufficient, karon sufficient na ang halad nga gi-provide sa Ginoo through the blood of Jesus Christ. Ngayon diri Christ's death was the ultimate and final sacrifice for sin. Siya na ang final na sacrifice. After sa pagpalansang ni Christ sa cross, wala na nahimo nga sacrifice. Naghimo sa mga Hudiyo. His blood was sufficient to cleanse us from all unrighteousness. No, remember the word all. No, wala siya si God, wala siya nag-ingon nga, ay, na kay 100 kasala. 99 lang sa akong pasayloon. Ako ibilin nga isa lang kay murag paminaw na ako makasala na ako kaugma ba. So wala niya kanang gitagi-tagi ng pagpasaylo. All sins gipasaylo ni God, gilimpyuhan through the blood of Jesus Christ nga giula dito sa cross, achieving what the blood of animals could not, according to Hebrews 9:12. No, ang dili mahimo sa animal blood, si Christ ang perfect ani. Atong makita sa scripture nga kaning blood ni Christ is the basis of the new covenant. Mo na ni ang bag-ong kasabutan. Nawala na tong karaan ng covenant nga gina-practice sa mga Israelites. Kung ma-remember ninyo, katong night before gidakop si Jesus Christ, naa sila yung gihimo nga the Last Supper. Kung sa gihingon ni Jesus Christ ito, gi-offer niya ang nasa cup of wine. Niya, niingon siya, this cup is the new covenant in my blood. No, niingon siya, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you, according sa Luke. Mabasa nato sa Luke 22:20. So katong pagpuring nga gihimo ni Jesus Christ sa cup of wine, nagasimbolize to sa dugo ni Christ nga iyahang i-pour, iyahang iula, no, iyahang ipatulog, i-shed sa tanan nga motuong mudawat sa Ginoong Hesukristo. So ang tanan nga mo believe and mo accept ng Jesus Christ, maka-experience ani nga cleansing, pagpasaylo sa sala. Wala na kay himuon nga effort, dili na ka mag-sacrifice og imuha. Kay dili man ni enough. Si Jesus Christ na ang nihimuan ang trabaho. Ang imo na lang himuon is to believe and accept the Lord Jesus Christ. No, kung ikaw wala pa ka siguro nga na kay relasyon ka Christ, so it is a reminder sa imo karon nga believe and accept Jesus Christ o ma-experience nimo ning forgiveness of sins.
ang tanan nga sala nimo o ang maabutay nga sala tanan na gibayaran na ni Christ. No, basta tong example gay na gibayaran na niya up to the last cent. Wala siya gibilin. Nga naka-perfect ang gihimo niya nga sacrifice. Paghalad sa iyang precious blood para sa imuha. No, para nang gyud sa imuha. Walay lain nga tao magbuhat anak sa imuha wa. Katong na-experience ni Christ nga pag-antos o paglatos, pagpalansang sa krus, walay lain nga pwede magbuhat ato sa imuha. Si Jesus Christ lang. Una nga walay rason nga dili ta mo believe o mo accept kang Jesus Christ. So kaning pag-shed ni Christ sa iyang dugo dito sa cross, giwagtang na niya ang old covenant katong requirement nga gina-require sa ila sa balaod nga naay mga animal sacrifices. Katong katubitang nana si Christ sa cross, usa siyang giingon dito tong last niya giingon unsa to? It is finished. Ingon siya, it is finished. Kung mamatay na si Christ sa cross, ingon siya, it is finished. Ang iyang pasabot ato nga, iyang entire work of redemption was completed forever. No? Mission complete. Mo na iyang pasabot dito. It is finished. Nabuhat na ako ang gihimo nga redemption para sa mga tao. Lord, mission accomplished. Mo na iyang pasabot dito. Nga na-obtain na ang eternal redemption para sa mga tao. That is the kanang pinaka-climax sa whole story sa Bible. Ang pag-redeem ni God sa iyang mga tao. Kung grabe kanindot nga story, kung atong tanawon ang bigger picture sa story sa Bible, ma-appreciate nato ba nga grabe ang story nga pagluwas ni God para sa mga tao, iyang gipadala si Jesus Christ. The perfect, the ultimate, and the final sacrifice for the forgiveness of sins sa mga tao. So, wala lang nga dili lang na pinaagi sa blood ni Christ, gi-redeem ta from our sins, giluwas ta from our sins, and sa atong eternal punishment, but also, ingon sa Hebrews 9:14, He will make our consciences pure from useless acts, so we may serve the living God. Nahimo na nga, nalimpyuhan ako atong mga consciences, nahimo nang pure from useless acts, mga walay pulos nga mga buhat sa mga tao. By His blood, we are freed from sin to serve the living God, to glorify Him, and to enjoy Him forever. Sa picture itong makita, mauning nga mga butang ang nakapasyed sa dugo ni Christ, mga lansang nadagko kaayo. Nagubay nga na sukod sa lansang karon. Unya, ang kaning tunok, crown of thorns, ingon sa mga Bible scholar, taas kayo ng mga tunok nga ilang description dito, nilapos doon sa bungok sa tao, but ang wala siguro na giagihan ba? Nga nilapos daw sa bungok sa tao nga, ingon nila, according silang study, kung normal na itong tao, mamatay sila. Mamatay na ayon siya. Pagbutang pa lang sa crown of thorns sa iyang ulo. Ang normal na tao daw, mamatay na diretso. Ito kinalapos sa iyang ulo. Unya, usapot ka hinungdan sa iyang kamatayon ang kanang pagkawala o dugo. No, loss of blood. Gatulok, daghang guna matulok. So, kuha lang niya siya, example lang niya siya na picture, pero according sa mga description sa mga Bible scholars, mas worse pa ang picture sa crown of thorns. No, imagine, unsa ka precious ang gibuhat ni Christ para lang sa imuha. So, this means nga, not only we are free from having to offer sacrifices, no, giwala na ta anang mga pag-offer o mga sacrifices nga useless, according sa scripture, useless na mga sacrifices sa tao para lang maka-obtain taong kaluwasan, but also we are free from having to rely on worthless and unproductive na mga effort sa tao. Worthless and unproductive na mga effort sa tao. Nahimo na tayong free ana. Gipahinumdum man ta nga ang effort nato are unproductive.
wala tayong pwedeng buhaton para maka-contribute sa ato ang kaluwasan. Kay ingon si Christ, it is finished, ako na ang nitapos. Nga na ang gihimong kapamaagi sa new covenant na gipasabot diri sa Hebrews. So by His blood we are freed from sin, to serve the living God, to glorify Him, and to enjoy Him forever. So naanay new covenant nga na-establish. Pinaagi sa new covenant, dili na ta nagabasi. Natoy na-mention ni Pastor Tony katong last Sunday siyang sermon, tong nag-comment ko ba, nag-post ko, actually post ko na ko kay katong si Father Darwin, no, i-claim siya ng mga priest kay makapasaylo sila sa sala. O naa sila i-quote sa John na verse mo tinang gibasihan. Pero ang prinsipyo manggod para mag-interpreta sa Bible, ang prinsipyo kailangan siya yung mga supporting na mga verses. Unya, dapat mabasa po nato sa uban nga mga books nga ang mga apostles nag-claim sila nga makapasaylo ko sila og sala. Pero wala tayong mabasa na mga apostles nag-claim sila. So mo na yung rule nga ang doktrina mahimong doktrina if from cover to cover gina-mention siya sa Bible. No, walay langing bisan ang mga apostles, wala sila nag-claim nga ang mga apostles makapasaylo sila sa sala. Si Jesus nag-claim nga siya ang makapasala. So, ang mga Pharisees na nakadungog ani, di ba nasako gaya sila? Nasako sila kanang blasphemy. Ang gisulti nimo Jesus Christ, blasphemy. Kaya how can you forgive sins? God ba ka? Pero ang tinuod, God man yun si Jesus Christ, no? Fully God and fully human. Fully God, fully human. Nga siya na siya katungkol niya pasaylo sa sala. Wala na ilahin. And according po sa Hebrews, siya lang ang naikatungod niya musultian. Kay siya ang nagpaula sa iyang dugo through the shedding of blood. Okay, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So, agree ta na tanan. No, agree ta na tanan. So, sa atong last point, unsay implication ani sa ato ang mga believers? No, unsay implication ani? Nakabalo ta sa old sacrificial system, nakabalo ta sa superiority ni Christ and the new covenant, no, nanatay knowledge ana, nagka-agree na ta na. Pero kung sa implication ani para sa tuwa, so naiduha ka butang atong makita nga implikasyon ani para sa tuwa. First is living in freedom of forgiveness. Nanatay freedom from forgiveness. So understanding the price that was paid for our forgiveness should lead us to live in the freedom and assurance that our sins are forgiven. Kailangan dapat kanang nanatay assurance ba, nanatay freedom nga ato ang mga sala napasaylo na, no, forgiven na. Moingon ang uban niya, grabe man mo ka hambugiro, tingnan kay makaingon man mo nga napasaylo na inyong sala, ngano makaingon man mo nga luwas na mo. Kung atong tanawon ang logic ba, ang logic, grabe ang sakripisyo na gihatag ni God. Gipadala niya si Jesus Christ. Kunya, grabe ang pag-antos ni Jesus Christ para lang taluwason, and then wala lang assurance. Di ba? Nganong mo padala pa man si God o something or someone nga wala lang man ay assurance. Di ba? Nakuha na yun ang logic. Munang ako personally, makaingon dyan ko nga, naagid tayo assurance if we believe and accept the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord, our King, naagid assurance sa iyang gibuhat. Kay mahimong
walay pulos ang gibuhat ni Christ sa cross if wala man lang gihapon tay assurance, di ba? Di ba? Nakuha ninyo ang logic. Munang makaingon pa nga na tay assurance sa gibuhat ni Christ. Grabe ka lisod, grabe ka mahal ang gibuhat ni Christ sa cross nga wala man lang day assurance. So ingon ana, dapat we now live in the freedom and then check. Nananatay assurance that our sins are forgiven. And we no longer have to carry the burden of guilt or fear of condemnation. No, dili na nato na kanang dala-dalahon pa nga napatay guilt, napatay fear of condemnation, napatay mga doubt, mga basin pag-abot baya sa panahon nga mabay ka Ginoo basig mabilin ko. No, utana kanang nanatay ko ala ba confidence, assurance. If genuine ang imong pag-accept ng Lord Jesus Christ. But if sa imong kaugalingon, evaluate imong kaugalingon, wala na ba ko'y assurance sa personally? Genuine ba yun ako believe at pag-accept ng Jesus Christ? No, atong evaluate ang kaugalingon. If wala pa, dili pa ulay ang tanan. No, you can talk to God siguro before ka matulog karong gabi. Evaluate mo kaugalingon. Imong hinumduman tong wali karon. Genuine ba yun ako ang pag-believe and accept sa imong Lord Jesus Christ? Lord, tabangi ko, mas masabtan ba yun ako ang imuhang salvation ni imong gi-offer para sa ako. Wala mang siguro tao ang mabalibad sa gi-offer na salvation ni Christ because it is free. Ang salvation ni Christ is not cheap, but it is free. Also, ikaduha, ang implication na ani sa itong mga believers is maka-respond ta with gratitude and obedience. Our response ani nga forgiveness should be one of deep gratitude. Mo bitaw ng usap sa mga rason nga nung nagasimba ta sa Ginoo, nung nagatapok ta, kay mo man ni ato ang pamaagi para pasalamatan ang Ginoo sa kaluwasan nga ato ang naangkon. Tama ba? Amen. So, salamat sa Ginoo nga imunanan gyud ang ato ang usap sa mga rason nga nung nagasimba ta sa Ginoo. Ang ato ang kasing-kasing puno sa pagpasalamat. Lord, salamat sa kaluwasan nga imong gihatag sa kuha. Nung kanunay ginato na kanang ipahinumdom sa itong kaugalingon. Lord, salamat sa kaluwasan, sa libre nga kaluwasan. Wala na ko'y effort na buhaton. Kay it is finished na sa cross, i-complete na nimo. Akong buhaton is by faith. Akong by faith, dili na ta malaglag ko, dili makaangkon noon sa kinabuhing walay katapusan. And leading us to live lives that honor Christ. No, paano man nato i-honor si Christ? Pinagi usa siguro ana pinaagi sa pag-obey sa iyang mga commands. No, in-honor Christ ato ang kinabuhi, atong ampingan, ato ang testimonyo as mga magtotoo ni Christ. No, atong ampingan nga dili ta makasala, no dili ta magpabanlong. In that way, atong ma-honor si Christ atong kinabuhi. And also, mo po ang importante nga atong mahimduman, we are called to forgive others as we have been forgiven. Ang implication ani sa ato tungod kay gipasaylo man ta sa Ginoo, naka-avail ta sa kapasayloan ni God, we are also called to forgive others. So if naapa kay kanang wala gi-release nga forgiveness sa mga tao nga nakapasakit sa imuha or naiatraso sa imuha, it is a reminder sa imuha karon igsuon nga i-release ang forgiveness. Tungod kay kita po mismo naka-avail naman ta sa forgiveness. No, nato illustration si Jesus Christ ba nga naay nakautang o dako kaayo ang kantidad atong ibutang 5 million. Nakautang siya 5 million, di niya mabayaran. So, gipasaylo siya sa hari. Karon, kato siya nga tao, naapoy nakautang sa iya og 50 pesos lang. Pero wala niya pasaylo. Pagkabalo sa hari,
ang suko kay mahari sa iya. O gidakop siya. Ang description sa Bible, gipangmugil siya sa kangit-ngit, no? Ang implication na sa to nga kita naka-avail ra ta sa free nga forgiveness gikan kang God. So wala tay katungod nga dili pud ta maka-release og pagpasaylo sa ato ang mga igsoon, mga kauban, mga family members. Ingon si Christ, forgive 70 times 7. Ang pasabot anak pagpasaylo sa makadaghan. Tungod kay kita pinasaylo ra man pud ta. No, we are called to forgive others. Ato nang timan-an gyud. And pinaka-importante sa tanan to share the message of this forgiveness with the world. Karon nakabalo naman ka, no? Nakabalo ta sa kanang pamaagi ni Christ nga napasaylo ta sa sala. Ang atong ang sala gilimpyuhan pinaagi sa dugo ni Christ. Karon kinsa man imong sultihan anak. Usa sa mga implication pag-respond with gratitude and obedience is to share this message sa imong best friend. Start with people nga close sa imuha. No, naakay gusto nga i-sharean, no, pwede kayo kang mag-share is ang encouragement ni sa imuha nga i-share sila. Kung maglisod ka o sugod, pwede ang usa sa akong ma-advise, maghatag ka og truck sa ila. Kung gusto mo trucks, na ako'y trucks, pwede mo mangayo sa buha. Ihatag niya sa iyaha. Pwede na siya na strategy para maka-start ang conversation sa iyaha. Imo siya ihatag. Na ako'y ihatag sa imo ha, babasahon niyo siya. Kung ang mga to, nindot mo to sa kanang comics siya na trucks. Pwede po dahil ka makasulti ka. Okay lang ba sa imo if mag-explain ko gamay about ani? Makasuko na rin ka sa imong pag-share sa gospel. So, simple na gid kaayo. So atong timan-an nga ang animal blood, good deeds, priest or mga pastors, mga rituals or any sacrificial nga mga sistema is dili siya makapasaylo sa sala. No, dili siya maka-forgive sa tong sala. Only the blood of Jesus Christ. Only approve si Drake ko. Si Jesus Christ or ang dugo ni Jesus Christ mo na yung makapa saylo sa sala. Walay lain. Dili ang animal blood, dili ang effort nato, dili ang tao, dili ang mga rituals, kundi ang blood lang yun ni Jesus Christ according sa scripture. Wala na lain. Amen? Agree ka na, no? So as we reflect sa Hebrews 9:22, let us remember the immense cost nga gibuhat ni Christ nga para magpasaylo ta sa atong sala through the shedding of blood of Jesus Christ. So, encouragement sa ato karon nga buntag nga kanang magkinabuhi ta ba? Live our lives nga maka-honor kang Christ in response sa atong obedience and gratitude sa atong naangkon nga forgiveness. No, let us reflect ani nga kamatuoran nga ang ato ang kinabuhi mo reflect sa love and sa grace ni Jesus Christ. No, ato ang Lord and our Savior. Unta na nga kanang akong gina-pray gyud nga kaning ang members ani nga church. Ang tanan nga members ani nga church is mo reflect gyud sa ato ang love and grace ni Jesus Christ. And also ako lang pud akong i-promote karong September 21 naatay Gospel Crusade. Tama no? September 21 naatay Gospel Crusade sa Paradise. Sa New Paradise. So ikaw kung giluwas ka ni Christ, kung napasaylo na kasi mong mga sala, I challenge yung mauban ta ani. Usa ni sa mga pamaagi nga makapakita ta og gratitude and obedience sa atong Ginoo. Respond ta with gratitude if nadawat nimong kapasiluan sa imong sala. Naatay ka responsibilidad nga i-share na nga mensahe sa mga tao.
So akong i-encourage mo nga muuban ka tanan nga members diri sa MCCSB. Muuban ka na atong suportahan ato ipakita sa Ginoo. Lord, this is my way of thanking you tungod sa imong gihatag na forgiveness sa ako. Ako po i-share sa uban. No, I hope and pray nga makita ta nga tayo muuban ta na dito sa New Paradise para sa tong gospel crusade. So, ang tana this morning dili na to basta-bastahan ang sacrifice, ang immense cost nga gibuhat ni Christ sa cross on our behalf. Kita ang tana ang shed sa blood. Kita ang tana ang patyon, pero dili kita ang nibuhat si Jesus Christ na. Tungod kay siya lang ang makabuhat ana perfect and ultimate sacrifice. Ang tana nga mag-continue ta sa pagkinabuhi nga makita ang Christ sa atong mga kinabuhi as mga sumusunod niya. So akong gihangyo ko tanan sa pagpanindog, let us pray. So, tapuson ni sa pag-angko. Father God, once again we thank you Lord for your goodness, your grace and love, Ginoo. Salamat sa imong grasya Lord nga ikaw mo'y nagsakripisyo